Nagsimula ang pelikulang ito sa Ohio kung saan ang isang dalagitang babae na nagngangalang Margaret St. James ay tumakas mula sa isang tahanan kung saan siya ay binihan. Tumakbo siya patungo sa kalsada at humingi ng tulong sa isang babae na tinulungan naman siya. Pero napansin nito ang naputol na kanang kamay ni Margaret. Samantala sa Pennsylvania, ang mag-asawang nagngangalang John at Sarah Bloom ay papunta ng ospital. Sinamahan ni John ang kanyang asawang manganganak na. Habang nanganak si Sarah, dumating ang mga pulis sa Ohio sa labas ng tahanan ni Edward Scarka, ang lalaking dumukol kay Margaret. Naglalakad siya sa labas ng nakahubot-hubad para sumuko habang may dalang bagay sa likod. Tinututukan siya ng baril ng mga pulis. Itinaas ni Scarka ang kanyang kamay at doon binaril nila siya. Nakita nilang hawak nito ang kamay ni Margaret. Ilang sandali lamang matapos mamatay ni Scarka, ang anak ng mag-asawang Blooms na si Miles ay pinanganak sa parehong mga lugar kung saan binaril si Scarka. Sa paglipas ng panahon, si Miles ay naging isang kakaibang bata dahil sa ito ay tahimik at kalmado lamang. Hindi siya umiiyak kapag siya ay pinamakahan. Ngunit, nagpapakita rin ng nakakaligalig na pag-uugali tulad ng paghawak ng kagamba para lang durugin ito. At pagkatapos ay nagsasalita ng Hungarian sa kanyang pagtulog. Sinabi rin ni Sarah sa kanyang kaibigan na si Miles ay may heterochromia o ang pagkakaroon ng dalawang magkaibang kulay ng mata. Ngayon si Miles ay 8 taong gulang na, habang si John at Sarah ay lumabas sa isang date at iniwan niya sa isang babysitter na nagngangalang Zoe. Pagkatapos manood ng TV, nag-aalok si Zoe na maglaro ng hide and seek kasama si Miles bago siya patulugin. Nang magtago siya, niluwagan ni Miles ang isang bombilya sa basement. Bumaba si Zoe upang hanapin siya habang nakayapak, na nagtatapos sa pagtapak niya sa isang basag na baso at may nakaipit na malaking shard doon. Nang kausapin ni Sarah si Miles tungkol dito, sinabi niyang hindi niya naalala ang paglalaro, lalo pa kung paano napunta si Zoe sa ilalim ng hagdan na may dugo ang paa. Habang natutulog si Miles sa gabing iyon, pumasok si Sarah sa kanyang silid at narinig niyang bumubong nito na "Go fuck yourself." Nagsimula siya magsalita muli ng Hungarian bago nagising sa pagkagulat. Sinabihan siya ni Sarah na siya ay nagkaroon ng isang masamang panaginip. Ngunit sinabi ni Miles sa kanya nito ay nagkaroon siya ng isang napakagandang panaginip. Isa pang insidente ang nangyari sa paaralan nang si Miles ay gustong gumawa ng isang proyekto kasama ang isang babae. Ngunit ito ay may kasama na palang ibang batang lalaki. Pumunta si Miles sa aparador ng janitor at kumuha ng wrench at bumalik sa klase para bubugin ng bata. Kaya dinala nila si Miles sa isang psychologist na nagngangalang Dr. Elaine Strasher. Sa kalaunan ay nagipagkita siya kay Sarah at may kasama siyang nagngangalang Arthur Zykowski. Naripaso nila ang isang tape na nirecord ni Sarah tungkol kay Miles na nagsasalita ng Hungarian. At sinabi ni Arthur na ito isang pambihirang dialekto na kunti na lamang ang matao sa Hungary ang nagsasalita nito. Mga dialekto na kapag isinasalin ng ibig sabihin ay pagbabanta at pag-iinsulto sa isang babae. Binanggit ni Arthur ang isang pagkakataon na pumunta siya sa India at nakausap ang isang 6 na taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Padman na nagsabing naalala niya ang kanyang nakaraang buhay, kabilang ang kanyang mga kapatid, ang paboritong kanta ng kanyang ina, at ang sandali kung saan siya namatay sa pagkalunod. Ininumungkahi niya na may hiwalay na personalidad si Miles sa kanyang ulo at kailangan nilang makuha si Miles na maging normal ang kanyang sarili bago mangingibabaw ang kabila niyang personalidad na di mabuti. Tinanggihan ni Sarah ang sinabi ng dalawa dahil ito ay nakakatawa, ngunit binigyan nila siya ng isang video upang panoorin sa isang katulad na kaso. Nawala ang aso ng pamilya na si Talula. Dinala ni John si Miles para hanapin siya sa mga talye at nagsimulang gumawa si Miles ng mga nakakabalang komento na tungkol sa pagkamatay ni Talula, pati na rin ang pang-abusong dinanas ni John sa mga kamay ng kanyang ama. Kinumpronta ni John si Sarah tungkol dito dahil inakala niya may sinabi ito kay Miles. Ngunit natuklasan nila na naglalagay pala ang bata ng kamera sa likod ng larawan nila para tiktikan sila. Pagkatapos mamungkay ni Miles na inaabuso siya ni John, galit na lumabas si John sa bahay at nananatili sa ibang lugar ng ilang sandali. Nagising si Sarah sa gabi at nakita si Miles sa dulo ng hallway na umiiyak. Tinawag niya itong tumakbo papunta sa kanya.
Ngunit habang tumatakbo siya sa kadiliman, saglit siyang naging si Scarka at tinawakan si Sarah. Ngunit isa lang pala yung bangungot nang magising siya. Pagkatapos ay pumasok si Miles sa kanyang silid at hiniling na matulog sa tabi niya para sa gabing iyon. Tumabi sa kanya si Miles at inabot ang kamay. Tinanong niya si Sarah kung lagi na itong mamahalin at anong gawin niya, at nag-aalangan na sumagot si Sarah ng oo. Di nagtagal, napansin ni Sarah ang mga langaw na umuubo sa paligid ng silid at sa buong bahay. Pumunta siya sa basement at may naamoy na hindi maganda. Sa sahig ay may dugo at isang bulok na putol na paa. Nakita ni Sarah isang bagay sa baba na nakasandal sa kahoy na tabla at alam niyang naroon si Tallulah. Sinusubukan niyang i-pry ang board na pabalik hanggang sa bigyan siya ni Miles ng martilyo. Hinugot ito ni Sarah at tumaksik ang katawan ni Tallulah. Naputol ang kanyang lalamunan. At tapos bumalik si John upang alamin ang tungkol dito, nagpasya silang kailangan nilang gawin ang lahat para maging normal si Miles. Dinala ni Sarah si Miles para bisitahin si Arthur. Nakipagpulong siya kay Miles ng privado para i-hypnotize siya at ilabas ang magandang personalidad ni Miles bago pumalit ang personalidad ni Scarka. Parang napusi si Miles at nagsimulang kamutin ang sopa bago magsimulang magsalita si Scarka para kay Miles. At dinagdaan niya si Arthur na ipamukhang siya ay nadroga at namumulis siya kung susubukan ni Arthur na ayusin si Miles. Inutusan niya si Arthur na sabihin kay Sarah na hindi gumana ang proseso. Pagkaalis nila, napansin ni Arthur na nagawa ni Miles na makalimot ang pangalan ni Scarka sa sopa. Tinatawagan ni Arthur si Sarah ng gabi na para hanapin niya ang pangalan ni Scarka sa computer kung saan hindi siya nakikita ni Miles. Nalaman niya na si Scarka ay isang serial killer na pumatay ng maraming babae at palaging pinuputol at pinananatili ang isang kamay nila bilang isang tropeo. Nagkaroon din si Scarka ng heteropnea at namatay 15 minuto bago ipinanganak si Miles. Naisip ni Arthur na maaaring bumalik si Scarka dahil pakiramdam niya ay mayroon siyang hindi tapos na gawain. Pumasok si Sarah sa silid ni Miles at natuklasan niya na siya ay nagtatago ng mga clippings ng payagan at mga artikulo tungkol kay Margaret. Napagtanto ni Sarah na ang kaluluwa ni Scarka ay nananatili pa rin dahil sa hindi pa niya natapos na gawin kay Margaret. Naghahanda sina John at Sarah na dalhin si Miles sa ospital para tulungan siya. Habang papalayoin sila dyan sa bahay, sinimulan niyang sabihin kay Miles na umiiyak siya dahil mahal niya ito. Tumugon naman ang bata sa pamamagitan ng pagputol ng sinturon ng upuan ni John gamit ang gunting at pagkatapos ay sinaksak nito sa tagiliran na naging sanhi ng pagbangga ni John sa isang puno. Natagpuan sila ni Sarah sa ospital at sinabihan siya ng doktor na si John ay nasa coma stage sa loob ng ilang linggo habang hinihintay itong maghilom ang pamamaga sa kanyang utak. Nagpasya si Sarah na oras na para tapusin ang lahat. Ipinainom niya kay Miles ang pampatulog para hindi niya makitang pumunta siya sa isang tindahan para bumili ng baril. Nagmaniyo siya papunta sa bahay ni Margaret at nagkunwaring biktima at naging inspirasyon daw ang kanyang libro para payagan siyang makapasok nito sa bahay ni Margaret. Pagkatapos makipag-usap, pumunta si Sarah sa banyo at sumuka dahil hindi niya kayang pumatay ng isang inosenteng babae. Pero dahil sa kanyang anak, nagawa niyang itutok ang baril kay Sarah. Ngunit sa huli, ay hindi na magawang hawakan ang gatilyo. Nakita ni Margaret si Miles na pumasok at may hawak na kutsilyo. Sinasabi niya ang parehong linya sa kanya na ginawa ni Scarka nang makilala niya ito tungkol sa kanyang magkaibang kulay ng mga mata. Sinaksak ni Miles si Margaret at bumagsak ito sa sahig. Sinaksak niya muli ito sa tiyan at pagkatapos ay nilaslas nito bago niya sinisigawan na hindi siya dapat tumakas sa bahay. Sinusubukan ni Sarah na tulungan si Margaret, ngunit huli na ang lahat. Sinusundan niya si Miles habang naglalakad ito sa isang field. Sinisigawan ni Sarah si Scarka at tinatanong kung bakit nandun pa rin siya kung nagawa niya nito ang kanyang tungkulin. Sinabi niya sa kanya ng batang lalaki na si Miles ay wala na sa sandaling sinabi ni Sarah na mamahalin niya ito anuman ang gawin niya. At ngayon ay si Scarka na ang may lubos na kontrol sa katawan nito. Inilabas ni Sarah ang kanyang baril para barilin siya. Ngunit, binaril siya ng isang kapitbahay. Nagkunwaring inosenteng batang lalaki si Scarka at tumakbo sa lalaki para aliwin habang unti-unting namatay si Sarah. Maya-maya si Scarka na niloloko pa rin ang iba bilang si Miles ay kinuha ng isang pamilya. Inanyayahan siya ng ina sa loob at nakatuon siya sa kanyang mga kamay. Habang naglalakad ang bata sa kanyang silid, tumingin siya sa salamin upang makita ang refleksyon ni Scarka na nakatingin sa kanya pabalik. So catch me if I fall.